Posibleng armado at mapanganib umano si Senator De La Rosa ayon sa NBI. Kaya pinakakansela nito ang lisensya ng mga baril ng dating PNP chief. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si mobile journalist Alexis Ebre. Alexis, una sa lahat, anong update sa pagtugis sa mga otoridad kay Senator De La Rosa? Jiggy, patuloy nga ang manhunt operation ng PNP at NBI dito sa puganteng si Senador Bato de la Rosa. Hinihiling ng NBI sa PNP na kanselahin itong mga lisensyadong armas ng senador. Ayon pa kay Atty. Melvin Matibag, ang NBI Director, meron nga daw itong 118 na lisensyadong armas. Naka-address daw lahat ng ito sa bahay niya sa Davao City. Dagdag pa niya, halo-halo nga raw itong mga armas niya. Meron siyang rifle, high-powered gun at shotgun. Kung babalikan natin, Jiggy, mismong si Senator De La Rosa ang nagsabi na hindi siya agad-agad basta susuko. Nakipaghabulan ang senador sa loob ng Senado sa ilang tauhan ng NBI nitong May 11. Noong May 14 naman ng madaling araw, nakita na pumuslit itong si Senador Bato de la Rosa kasama si Senador Robin Padilla. Ito yung ilang oras matapos nga ang putukan na naganap sa Senado. Dahil nga may mga armas itong si Senador Bato de la Rosa, pinag-iingat nga ni NBI Director Melvin Matibag ang kanyang ilang tauhan. Narito ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag. It's one of the major concern kasi nga galing siya sa law enforcement, so he knows how the law enforcement officers behave, kung paano siya itatrack or hahanapin. We already ordered yung lahat ng district and regional offices to do their own monitoring po sa kanilang respective areas. At Alexis, may pahayag na bang kampo ni De La Rosa tungkol sa sinabi ng NBI? Jiggy, itinanggi ng abogado ni Senator Bato de la Rosa na si Atty. Esarelito Torion na mapanganib at armado itong si Senador Bato de la Rosa na kanyang kliyente. Aniya, wala itong basihan at para bang hindi ito nakakatulong sa investigasyon o sa kinakaharap niya ngayong issue para maresolba nga ito. Hinimok ni Atty. Torion na ang NBI at iba pang government agency na itong ICC arrest warrant sa Korte Suprema ay ipasa. Alinsunod nga ito sa konstitusyon. Jiggy? At Alexis, naunang sinabi ng NBI na may impormasyon na sila sa posibleng kinaroroonan ni De La Rosa. May update ba tungkol dito kung siya'y nasa bansa pa rin? Jiggy, hindi nga nila isinapubliko ng NBI itong mga leads o mga lokasyon ni Senador Bato de la Rosa. Pero nauna nang sinabi ng Bureau of Immigration na walang records itong si Senador Bato de la Rosa na umalis nga siya ng bansa. Ito rin yung sinabi ng kanyang kaibigan at ang kanyang abogado na wala nga raw balak umalis ng bansa si Senador Bato de la Rosa. Balikan natin ang pahayag ni Senador Robin Padilla. Wala sa plano niya yun. Why are you Bakit? gagawin ni Bato? Bakit, sir? Mahal niya ang Pilipinas. Bakit nagtatago siya? Sa kidnapper. Samantala, Jiggy, may pabirong pahayag o statement itong kaalyado ni Senador Bato de la Rosa, si Mayor Baste ng Davao City sa kanyang kinakaharap ngayon na ICC arrest warrant. Narito ang kanyang pahayag. Nalungkot ako. At the same time, medyo masaya rin kasi may kasama na yung tatay ko doon, ni Trevor Katilabon. It's a bad joke. It's a bad joke. Jiggy, sa ngayon wala pang nare-receive o natatanggap ang PNP sa formal request nitong NBI na kanselahin nga itong mga armas ni Senador Bato de la Rosa. Pero once na na-receive na daw nila ito, gagawin naman daw nila ang kanilang trabaho. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni mobile journalist Alexis Ebre live mula sa Quezon City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.